Bakit nga ba may stigma sa babaeng malibog? Tanong na simple. Pero punong-puno ng bigat, di ba? Kapag lalaki ang malibog, parang normal lang. Tinatawanan, hinahangaan pa nga. Pero kapag babae, nako, ang bilis ma-judge. Malandi. Walang self-respect. Kabit material. Agad-agad may label. Pero teka lang, hindi ba't parehong tao ang lalaki't babae? Parehong may katawan, parehong may damdamin, at parehong may pagnanasa. Kaya ngayong episode, pag-uusapan natin ang isang sensitibo pero napakahalagang paksa, ang sekswalidad ng babae. Hindi ito para mambastos, hindi ito para magpakapilya. Ito ay para magbigay linaw, magbukas ng isipan, at higit sa lahat, magbigay ng respeto, lalo na sa mga kababaihang natututo ng kilalanin ang sarili nila, pati na ang kanilang mga likas na damdamin. Unahin natin ang salitang malibog. Sa literal na kahulugan, ang libog ay tumutukoy sa sekswal na pagnanasa o pagnanais. Natural ito. Bahagi ito ng pagiging tao, pero sa pagdaan ng panahon, dahil sa kultura, relihiyon, at lipunang puno ng double standards, naging negatibo ang dating ng salitang ito, lalo na kapag sa babae ginagamit. Para bang kapag babae ang may pagnanasa, kasalanan na agad. Pero totoo naman, hindi masama ang malibog na babae kung ang ibig sabihin nito ay babaeng may kaalaman sa kanyang katawan, may respeto sa sariling damdamin at hindi ikinakahiya ang sariling sekswalidad. Ang masama ay yung pananatili sa isang kultura ng kahihiyan, ng katahimikan at ng panghuhusga, lalo na sa mga babaeng nagiging totoo sa sarili. Kaya samahan mo ako sa paglalakbay na ito. Hindi ito basta usapang kalibugan. Ito ay usapang karapatan, kamalayan at pagpapalaya. Dahil sa huli, ang babae hindi bastang katawang dapat husgahan, kundi taong may dignidad na karapat-dapat pakinggan at unawain. Bago tayo magsimula, kung gusto mo ng mga usapang totoo, makabuluhan, at hindi takot basagin ang katahimikan, mag-subscribe ka na. Dito, hindi tabu ang katawan, damdamin o karapatan. Kung handa kang matuto at makinig, samahan mo ako. Number 1. Para mas maunawaan kung bakit may stigma sa sekswalidad ng babae, kailangang balikan natin ang kasaysayan at kung paano tayo pinalaki bilang isang lipunan. Sa Pilipinas, malaki ang naging impluwensya ng relihiyon, kolonyalismo at patriarka sa pananaw natin sa katawan at sekswalidad, lalo na ng kababaihan. Nang dumating ang mga Kastila, kasama ng espada ang krus at isang imahe ng babae na dapat mahinhin, tahimik at walang bahid ng kamunduhan. Ipinakilala sa atin si Maria Clara, ang ideal Filipina. Hindi sumasagot, laging nakayuko at walang sariling desisyon sa pag-ibig at katawan. Sa madaling salita, ang kababaihan ay dapat dalisay. At kapag lumagpas sa definisyon na yan, aba, pasaway na. Walang delikadesa, walang respeto sa sarili. Pero teka, hindi ba't panahon na para questionin ang ideyang ito? Hindi ba't pwedeng maging modernong babae na may sariling boses, sariling desisyon at sariling pananaw sa sarili, kasama na ang kanyang sekswalidad? At dito na papasok ang tinatawag nating double standard. Kapag lalaki ang aktibo sa sex life, ang tawag, astig, chick boy, babaero pero gentleman. Parang okay lang, nakaka-proud pa minsan. Pero kapag babae ang nagsabing may sexual na desire siya, ang bilis husgahan. Malandi, malaswa, hindi na dapat igalang. Tanungin natin ang sarili, patas ba yon? Sino ang nagtakda na ang babae, pag nagpakita ng desire ay masama agad? Bakit ang karapatang magsaya, magmahal o makaramdam ay parang exclusive lang sa lalaki? Ang totoo, ang ganitong mindset ay hindi lang nakakasakal, kundi nakakasama sa mental health, relasyon, at personal na paglago ng isang babae. Kaya sa susunod, pag-uusapan natin kung paano ang pagkilala sa sariling pagnanasa ay hindi kasalanan, kundi isang anyo ng empowerment.
Number 2. Ngayon pag-usapan natin ang mahalagang tanong. Ano nga ba ang healthy na sexualidad? Ang healthy na sexualidad ay hindi lang tungkol sa pisikal na akto ng sex. Ito ay bahagi ng kabuuang kalusugan ng isang tao, mental, emotional at physical. Kapag alam mo ang iyong katawan, damdamin at hangganan, mas nagiging buo ka bilang isang individual. At para sa kababaihan, ang pagkilala sa sariling pagnanasa ay isang mahalagang hakbang patungo sa self-awareness at self-empowerment. Mahalaga ang kaalaman sa sarili. Alam mo ba kung ano ang gusto mo? Ano ang ayaw mo? Ano ang nagpapaligaya sa iyo? Hindi lang sa katawan, kundi sa damdamin. Dito rin pumapasok ang konsepto ng consent. Yung malayang pagsang-ayon na may buong pagkaintindi. At pati na rin ang boundaries. Ang karapatang magsabi ng oo at ang lakas ng loob na magsabi ng hindi. Hindi ito kahinaan. Ito ay kalakasan. Ang babae ay may-ari ng kanyang katawan. Hindi ito pag-aari ng partner, ng lipunan o ng relihiyon. Ikaw ang may hawak ng direksyon kung paano mo nais mahalin, alagaan at kilalanin ang sarili mo. Kaya ang pagnanasa ay hindi dapat ikahiya. Hindi ito bastos. Hindi ito immoral. Ito ay likas. Bahagi ito ng pagiging tao. Kapag natuto kang kilalanin ang sarili mong sexualidad, mas nagiging malaya ka. Mas marunong kang magdesisyon para sa sarili mo at mas nabibigyan mo ng tunay na kahulugan ang salitang respeto. Hindi lang para sa iba, kundi para sa sarili mo. Sa susunod na bahagi, sisirain natin ang mga stereotype, yung mga paniniwalang matagal nang ginagamit para patahimikin ang mga babae dahil hindi totoo na ang pagiging bukas sa pagnanasa ay kabastusan. Sa totoo lang, isa itong uri ng tapang. Number 3. Marami pa ring naniniwala sa mga stereotype na ito. Malibog, ate, immoral. Malibog, ate, hindi na respetadong babae. Pero teka, sino ba ang nagsabing ganun dapat ang kahulugan ng pagiging malibog? Kapag ang babae ay nagpapahayag ng kanyang sexual na damdamin, ang bilis siyang i-box. Para bang hindi na siya pwedeng maging matino, may dangal o may prinsipyo. Pero ang tanong, bakit hindi? Ang totoo, ang babae ay pwedeng malibog at respetado. Pwedeng maging matalino, may paninindigan, may malasakit sa iba, at oo, may pagnanasa. Hindi ito magkakasalungat, hindi ito magkaaway. Kasi ang pagnanasa ay bahagi ng tao, hindi ng karakter lang. Tingnan natin ang ilang babaeng empowered, mga artist, leaders, educators, advocates, na hindi natatakot ipahayag ang sarili. May respeto sila sa katawan nila, sa choices nila, at sa damdamin nila. At dahil doon, mas lalo silang nire-respeto ng iba. Ngayon, mahalaga ring linawin, may pagkakaiba ang pagiging liberated sa pagiging irresponsible. Ang liberated na babae ay marunong sa sarili niya. Alam niya ang gusto niya. Pinapahalagahan niya ang consent, boundaries at respeto. Samantalang ang irresponsible, kahit babae o lalaki, ay yung hindi iniisip ang epekto ng ginagawa niya sa sarili at sa iba. Kaya wag nating husgahan agad ang isang babae base lang sa kung gaano siya ka-vocal o kakomportable sa kanyang sexualidad. Hindi yon sukatan ng pagkatao. Panahon na para gibain ang luma at makitid na pananaw. Kung ang lalaki ay pwedeng maging bukas sa kanyang pagnanasa nang hindi minamaliit, bakit hindi pwedeng gawin din yon ng babae nang may dignidad, tapang at respeto? Hindi lahat ng malibog ay bastos at hindi lahat ng tahimik ay banal. Ang tunay na sukatan ay kung paano natin pinangangalagaan ang sarili natin at ang respeto natin sa iba. Number 4. Kung may isang bagay na makakatulong para mapalaya ang kababaihan mula sa kahihiyan at panghuhusga, ito ay kaalaman. Dahil ang kaalaman ay kapangyarihan. At sa larangan ng sexualidad, ang babae ay may karapatang malaman ang tungkol sa kanyang katawan.
karapatang maintindihan ang kanyang damdamin at pagnanasa, karapatang magtanong, matuto, at mamili para sa sarili. Kaya napakahalaga ng sex education para sa babae. Hindi ito dapat tabu, hindi ito bastos, hindi ito pang-adult content, ito ay pang-araw-araw na buhay. Kapag may tamang impormasyon ang babae, natututo siyang alagaan ang sarili. Natututo siyang gumamit ng proteksyon, magdesisyon ng may consent, at higit sa lahat, i-enjoy ang intimacy ng walang guilt. Dahil ang pleasure ay hindi kasalanan. At ang intimacy ay hindi kahihiyan, kundi bahagi ng malusog na relasyon kahit sa sarili lang muna nagsisimula. Kasama rin sa empowerment ang pagtanggap sa sarili. Hindi lang katawan ang dapat inaalagaan, pati ang dignidad, ang puso at ang isipan. Hindi tayo nilikha para mahiya sa nararamdaman natin. Hindi tayo babae para lamang magtiis o magtago. Sa halip, nararapat tayong magmahal sa sarili ng buo. At yung pagmamahal na yon, hindi base sa kung ano ang gusto ng lipunan o kung ano ang sabi ng ibang tao. Ito ay self-love, hindi self-shame. Kaya sa bawat babaeng natututo, nagtatanong at humahawak ng katotohanan, isang hakbang yan patungo sa kalayaan. Kalayaan mula sa guilt, kalayaan mula sa takot, at kalayaang mahalin ang sarili, katawan, isip, at damdamin. Dahil sa dulo, hindi masama ang babae na may pagnanasa. Ang masama ay ang mundong pilit siyang pinapatahimik. Part 5. Sa dulo ng lahat ng ito, isa lang ang malinaw. Hindi masama ang babaeng malibog kung ito ay may respeto sa sarili, sa kapwa, at sa konsensyang gumagalang sa dignidad ng katawan. Hindi ito tungkol sa pagiging bastos. Hindi rin ito lisensya sa irresponsableng kilos. Ito ay tungkol sa pagiging totoo sa sarili at pagkilala na ang pagnanasa ay bahagi ng ating pagkatao, hindi kapintasan. Panahon na. Panahon ng tapusin ang stigma. Yung takot na baka matawag na malandi, kaya tahimik na lang. Yung hiya sa sariling katawan, kaya hindi na lang nagtatanong. Yung paghusga sa kapwa babae, na parang kasalanan ng maging bukas sa sariling sexualidad. Simulan natin ang pag-uusap sa pamilya, sa mga kaibigan, sa mga partner, at higit sa lahat, sa sarili. Ang sexualidad ng babae ay normal. Hindi ito panganib. Hindi ito kahihiyan. Ito ay kalikasan, karapatan, at katotohanan. At kapag mas marami tayong babaeng may alam, may boses, at may kumpiyansa sa sarili, mas marami tayong babaeng tunay na malaya. Kaya sa lahat ng kababaihan, kung ikaw ay marunong magmahal sa sarili, kung ikaw ay may respeto sa damdamin at desisyon mo, at kung ang ginagawa mo ay may dignidad at malasakit, wala kang dapat ikahiya. Hindi masama ang malibog na babae. Ang masama ay ang mundong ayaw siyang pakinggan. Kung nabago o napalawak ng video na ito ang pananaw mo, ibahagi mo ito. Simulan mo ang pag-uusap sa kaibigan, kapatid o kapwa babae na kailangang marinig ito. Magkomento, magbahagi ng karanasan o magtanong. Dahil bawat tanong ay hakbang patungo sa kalayaan at bawat boses na bumabasag sa katahimikan ay lakas para sa iba. Subscribe at follow mo na rin ako para sa mas marami pang usapang totoo, makabuluhan at malaya. Dahil hindi tayo dapat tumahimik, lalo na pagkatawan, karapatan at pagkatao ang usapan.